pag-study sa YouTube. Sabi nung basa na ang mabuting balita namin, pinaniwalaan ang kapagalingan. Sabi nung basa, pero bago tayo maglaan, tubulan niyo mga ulo, kaya manalangin tayo sa pagdaling. Alam niyo kung walang panalangin, wala siyang pagka-predicto sa langit, wala siyang pagka-predicto sa iyong mga pangunawa. Pagkapangyarihan ng Diyos na ikaw may likha ng langit at ang lupa, Panginoon, sa mga sa puso ng bawat isa sa amin, lalo na yung mga mahihirap sa pananampalataya, pangunawa. Hinihiling ko sa iyo, Ama, na iulat mo yung kamay at tipuin mo ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang mga pangunawa, ang maunawaan nila, ang mga babanggitin ko dito sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, na ang lahat ng mga kapuyan. Kapangyarihan at pasasalamat, in Jesus' name po. Amen. Baga, isa na nga nakita ang kasi sa Diyos. Sabi sa Psalm 47 verse 1, clap your hands, O you people. Hindi nagpalakpak, hindi ibusap ka. Shout to God with the voice of triumph. Chapter 1, verse, sa verse 5, sabayan mo na lang ako. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patutuo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. At sila rin ang nagsabing tinalikdanan nyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Amen. At maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Hallelujah. Palakpak iniwanan Diyos sa Biblia. Sa akong lang pang karanasan. Dili tanan na nagasumatong sa mga Bible, tama ang ginasumatong. Dili nila inaintindihan. Alam niyo kung ano, minsan, kaysa na kung namin na medyo tanyag na siya sa pagtungkol. Kaysa na siya nakilala man din sa mas bakit, nung siya, kaya siya born again. Paano ka naging born again? Or, sa iyo, humag ko sa iyo, how to be born again. Paano ba kita silang ulit? Kaya hindi kita pwede maging anak sa Diyos kung hindi kita isilang muli. Sabi niya, magtuon ka lang, para sa Kristo, born again ka. Wala ko siguro mabasa. Kaya kita na nagatuon, anak lang kita sa pananampalataya ni Pablo. Kasi Pablo na sinulat din sa Bible. Ay, may nababasa na naging anak ko lang kayo sa akin pananampalataya. Ay, may sabi na ni Pablo sa 1 Corinto 4 siguro yun. 4:15. Ibasa daw niyo? Awag ko na lang ang mabasa. Mas sabayan niyo na lang ako. 1 Corinto 15,
4, versikulo 2 at saka 14. Sabi ni, ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang iyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangangaral ko. Kaya isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ang mga halimbawa ko. 17, dahil dito pinapunta, hasta lang sa kwan, kaya sinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ang mga halimbawa ko. Amin na sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ang panahon, kasi naman ang una nagamit sini. Kita man yan, na nagatuod din, kita man ang ipiliran sa nini. Nato nini palagana, sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. Yung may mga tao na